to the second semester of The Dean's List. Ako nga pala po si DJ Cheska. Dito, hindi tayo basta magre-react sa balita. I-recitation natin ang mga sinabi at ginawa ng ating public officials. Titignan din po natin kung pasado, incomplete, needs improvement o bagsak ang kanilang grades sa ating mga dekano. Dito sa graded recitation, titignan natin ang sinabi, ginawa at naging epekto ng ilang public figures o institutions. Ang grades natin ay pasado, palusot, needs improvement at bagsak. Unang tatawagin natin sa recitation, former Senate President Alan Peter Cayetano. Dean Ederson, may punto si Senator Cayetano na may regular operating cost ang Senado kahit sino pa ang Senate President. Pero habang may standoff at hindi gumagalaw ang session, lumalabas ang tanong, sulit ba ang gastos ng bayan? Anong grade po ang ibibigay niyo sa kanya? Bagsak na bagsak. No, kasi alam mo, tama naman yung sinabi niya na merong MOA, merong operating cost yung Senado. Pero dapat yon merong kapalit na performance, merong kapalit na accomplishment. So, hindi masakit gumastos ng 25 million pesos a day kung alam mong ginagawa ng mga tao dun sa institution o sa kumpanya na yon, yung dapat niyang gawin. Kung gumagasta ka ng 25 million tapos ang magiging work product mo, barilan, Facebook Live, tapos ang job description mo, senador, walang ibang grade dyan kundi bagsak na bagsak. And maraming salamat, Dean Ed. So, bagsak kay Dean Ed itong si Senator APC. Next naman po nating tatawagin si Dean Gary. Ano po ang grade nyo sa kanya? Well, kung bagsak si Senator Alan Peter Cayetano kay Dr. Ederson Tapia, sa akin, kung pwede siyang i-kick outin ko na sa eskwelahan dahil sa grave offense na nangyari dyan sa Senado. No? Sa totoo lang, dahil sa kasaysayan nga ng Senado, first time na nagkaroon ng barilan inside the Senate. First time na nag-invento sila ng termino, yung Senate custody, na kung saan ay nag-cudgel sila ng isang senador na merong kaso na crimes against humanity. At ang nakakalungto ay nakatakas. So, walang dahilan para talagang i-kick out natin kung pwede lang, kung ito ay kumbaga sa discipline policy sa mga universidad, ito na yung super grave abuse ang ginawa nitong ni Senator Alan Peter Cayetano. So dapat maintindihan ng mga tao na kung may ganito tayo mga senador, hindi na dapat natin ito binoboto sa susunod na eleksyon. Maraming salamat po, Dean Gary. So, sa kanya rin ay bagsak at kung pwede lang i-kick out na niya. Ang susunod naman po nating tatawagin si Doc Sherwin. Ano po ang grade niyo sa kanya? Nag-agree naman ako dun sa dalawa nating dekano, no, na dapat baksak or kick out yan. Pero ako sasamahan ko na nito. Ito ay insecticide, no? Na pwede kong pang-spray kay Senator Cayetano, no? Na matauhan naman siya, no? Na tama yung sinabi ni Dean Ed, no? Na 25 million a day, ito lang bang ipapakita mo? No, sabi nga nila, in just 2 to 3 weeks, na-undermine mo, nasira mo yung institusyon ng Senado. No, at gumastos pa tayo ng ganong kalaki. No, sana hindi na lang siya pumasok. 'Di ba? Ang problema sa kanya, nagbenta pa siya sa Facebook. Binenta pa niya yung mga narratives niya. 'Di ba? Yung kanya nga, hindi ko malaman kung saan humuhugot ng mga narratives to. Duda ko rito sa Beijing humahakot ng narratives to no? At ito'y kine-carry out ng mga kanyang mga alipores leading to destabilization. No? So, kung pwede hilahin to sa labas ng eskwelahan, hilahin nyo na. Insecticide, sama na natin. Ayan, Senator Alan Peter Cayetano, 3 out of 3, ikaw po ay bagsak. Ang susunod naman po nating tatawagin for our recitation, ang pinakabago nating Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian. Ayan, tawagin lang po natin si Dean Gary. Ano po ang grade nyo kay Senator Win? Well, alam mo, very refreshing yung pagkaka-elect ni Senator Sherwin Gatchalian. No? Ibang-iba dito sa kanyang predecessor. Very welcoming. Makikita mo, may leadership at merong, sabi nga nila, may statesman na posture. Kaya
magandang pagkakataon to para sa Senado dahil ang sabi nga natin, nung panahon nga ni Senator Alan Peter Cayetano, sumikat ang Senado for a very wrong reason. Dahil first, na-cover ang Senado sa BBC, sa CNN, sa CNA, sa mga major dailies, both locally and internationally, for a very wrong reason dahil nga sa mga nangyaring kabalastugan dyan sa Senado. So, ngayon, very inspiring ang Senado at lalo nang nakakabit yung salitang winry, no? Yung parang lab team na ata yan ni Senator Sherwin kay Senator Risa Ontiveros for a professional reason din naman para ibangon ng Senado. At tingin ko nag-i-invest dyan yung mga kabataan ngayon at umaasa na magkakaroon din talaga ng bagong bagong parang buhay, no, itong Senado. Kaya kung bibigatin ng grade nga, no, si Senator Sherwin, pasadong-pasado siya na pumalit kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ayan, maraming salamat po din, Gary. Pasadong-pasado at updated na updated din sa trending na Winry. Ay, next naman po nating tatawagin si Doc Sherwin. Ano po ba ang grade sa inyo ni Senator Win Gatchalian? Siyempre, pasado naman tayo kay Senator Win. Ano? Although, siyempre, optimistic tayo na, alam mo, hindi natin akalain na ma-achieve natin yung ganong ka-low, yung ganong kababang uri ng, ng politics dito sa Pilipinas. No? Nakita natin yan sa mamumuno ni Senator Cayetano, no? SP Cayetano, former SP. No? At kala ko nga, mauubos ko yung biogesic ko no? Sa sakit ng ulo. No, nung siya yung Senate President, no? Buti na lang, hindi ko na naubos ito. At very optimistic ako sa bagong leadership na to. At tama-tama, Cheska, no? Papasok tayo dun sa time ng impeachment. No, hindi ko malaman kung baka kung si SP Cayetano nandito, no? Kung saan tayo dalhin, no? From hell and back, no? Buti na lang nagkaroon ng mas positibong development. At very optimistic ako sa mangyayari ngayon sa trial. Ayan, ngayon ko lang po na-realize ka pangalan niyo pala siya, no? Kayo pala ang win-win. Hindi na pala Winry ang bagong tandem. At Alam mo yung mga... open na pala po ang The Dean's List sa ad placement. Ayan, salamat po sa Biogesic. Tapos susunod po tatanggap tayo ng ibang advertisers. Yes, Doc Sherwin. Alam mo yung mga gwapo at matatalino, magkakapareho talaga ang mga pangalan yan, no? Kaya, no? Kaya pasadong-pasado po kayo. Thank you Pasado, po. Cheska, no? Ayan po, maraming salamat, Dean Sherwin. Next naman po natin, Dean Ed. Ano po ang grade sa inyo ni Senator Win Gatchalian? Pwede bang mag-file ng protesta? Kasi sabi ni Para po Dr. saan? Sherwin, yung mga pangalan daw magkakapangalan, gwapo na, matalino pa. Kaya lang gusto ko sabihin, may kulang dyan. Meron pang integridad. Yun. Yes. Yun ang dapat nating idagdag doon. Kaya yung mga Sherwin na yan, matalino na, may integridad pa. Tsaka magandang lalaki din, sama na natin doon. Pero going back to your question, Cheska, I think pasado, no? If only we become less partisan. Makikita naman natin yung naging kilos ni SP Sherwin for the first few days of his term, of his tenure as Senate President. Merong attempt to reach, no, doon sa kabilang aisle. Umattend siya nung, I think there was an event of Robin Padilla. Umattend siya. Nilapitan niya yung mga members of the minority because that is essential if you want to have any kind of meaningful legislation. Tandaan natin, yung majority that they hold right now is very thin. Kahit na sabihin na natin merong majority si Senator Sherwin right now, 13 yon, masyado siyang volatile. No? Hindi siya ganun kakomportable. So, you have to find a way of reaching out to the other members of the Senate. And I think that is what he's doing. Now, if anything, one of the things that we are looking forward to kay Senator Sherwin, kay SP Sherwin, is that he's somehow a consensus builder Tsaka reputasyon niya yan ever since pa. Kaya in that respect, pasado siya sa akin. Di ba? Of course, pero hindi pa tapos ang boxing. Ika nga, he will be tested in the crucible of the impeachment trial that will face us in the coming days. So, watchful pa din tayo. But for now, ang grade ko kay SP Sherwin pasado.
Maraming salamat po, Dean Ed and mga Deans. Ayan, kay Senator Win Gatchalian sa pagsisimula po ng iyong termino bilang ng Senate President, pasadong-pasado po kayo sa ating The Dean's List. Pero aabangan po namin at babantayan din ang inyong mga susunod na aksyon. Ngayon naman po, para sa ating ikatlong nag-recite last week, si Attorney Levy Baligod. Tila nag-iba na naman ang nilalaman ng kanyang storya tungkol sa 18 bagmen o 18 marites. Ano kaya ang marka na maibibigay niyo po sa kanya, mga deans? Simulan natin kay Doc Sherwin. Babalik ko kanina, Cheska, dun sa suggestion o dun sa grading ni Dean Gary, na kung pwedeng i-kick out mo na yan, Dahil nga kung titingnan mo yung mga sinasabi ng mga bagmen na ito na tinatawag pa nilang mga Marines para i-drum up yung support sa armed forces, Nakikita mo na pabago-bago at kung sino na lamang yung kumbaga flavor of the month nila, isinasama doon sa kanilang listahan. Nakita ko yung parang interview nila na parang may trivia na pinapangalanan na lang nila yung mga politiko at ibang mga journalists na isama dun sa kanilang listahan na para sa akin katawa-tawa, pero kung titingnan mo ng masinsinan, ito ay nakakatakot kasi hindi naman talaga tayo ang audience nito Ang audience talaga nito yung mga taong sa tingin nila ay kanilang nasa mga echo chambers nila, ginagamit nila ito bilang content para again sirain yung integridad ng Senado at sa aking palagay makakontribute doon sa overall destabilization ng ating pamahalaan. So kailangan bantayan natin itong grupong to, demolition job itong grupong to at para sa akin kailangan i-kick out ito. Yes, ayan po. Maraming salamat, Dean Sherwin. So sa inyo po, kick out o bagsak din po itong si Attorney Baligod. Ayan, tawagin naman po natin si Dean Ed. Ano po ba ang grade nyo para sa kanya? Alam mo, Cheska, madalas nating naririnig to, This is an often misunderstood quotation from Shakespeare. Yung sinasabing, first, let's kill all the lawyers. Madalas binabanggit yan The original intent is to just demonstrate that if you kill all the lawyers, there would be chaos in society. Diba? Magkakaroon ng disorder, magkakaroon ng kawalan ng karapatan dahil supposed to be mga lawyers yung unang dapat magtaguyod ng karapatan ng taong bayan. But in the case of Attorney Baligod, he gives lawyering a bad name. Parang hindi, kung ako tatanungin, hindi trabahong abogado yung ginagawa niya Trabahong manager ng showbiz, lalong-lalo na nung panahon ni Doc Sherwin nung 70s and 80s. Ang ibig ko sabihin doon, shifting yung target moving yung target, depende kung ano yung intention, yung objective, di ba? Papapansin naman natin yan, it's very easy to detect. Hindi mo kailangan maging eksperto, hindi mo kailangan maging henyo para malaman yan. Pagka nandun ka dun sa umaayon sa gusto nilang mangyari, wala kang maleta. Pero pagka tumaliwas ka ng konti, meron ka ng maleta. And it reaches some level of absurdity. Saan ka naman nakakita yung picture ni Sharon Cuneta at saka ni Senator Kiko Pangilinan na ilagay dun sa presentation by accident? Sino naman luko-luko maniniwala doon, di ba? Kaya kung ako tatanungin dyan kay Attorney Baligod, balik niya na lang yung lisensya niya sa Supreme Court kasi sayang. Bagsak na bagsak yan sa akin. And maraming salamat din Ed. And bagsak din ang kanyang grado dito kay Attorney Baligod. Ngayon naman po pakinggan natin si Dean Gary. Medyo curious ako dun sa sinabi ni Dean Ed, yung manager caliber ni Attorney Baligod, nung hindi ko lang kung sino ang kanyang i-refer doon, si Kuya Germs o si Boycie De Guia o si Ike Lusada, Pero hindi ko alam, Chesa, kung kilala mo itong mga taong to, but more than anything else, alam mo, kung estudyante ko si Attorney Baligod, katulad ng recommendation ko nga kanina, talagang purely, I would recommend to kick him out of the school, of the program, because of several violations that he made, kumbaga kung sa research, talagang fabricated at plagiarized at may script na sinusundan itong si Attorney Baligod. Kasi would you imagine, saan ka nakakuha na meron kang 18 bodyguards na
halos pare-parehas ang account sa isang sitwasyon. For example, ito ngayon, nag-uusap tayo, hindi natin kayang i-account itong mga nangyari in the next 15 to 20 minutes. Meron tayong posibleng interpretasyon. Pero itong script ni Atty. Baligod na halos kayang identify ng 80 na tao on the same place. So parang halos lahat sila sabay-sabay na lumalabas, halos lahat sila sabay-sabay na pupunta sa isang lugar. So it's really mind-boggling kung tutuusin eh. And tsaka yung grabe din yung level ng confidence no tsaka ng hubris ni Attorney Baligod. Napanood ko yung interview niya recently sa Billionaire Channel no kasi tinanong siya doon na uh, kaya ba talagang mag-produce ng 805 billion no samantalang that will be comprised ng sabi ng isang interview doon no that will be comprised 40% of the entire available money during that time. Confident si Attorney Baligod na sabi niya, kaya yan. In fact, nag-produce pa raw ang BSP ng dagdag na polyester na pera. Nagtataka tuloy ako paano niya nalaman yung ganong mga impormasyon. Di ba? So may BSP kaya mo sabihin. So that kind of confidence, that kind of hubris talaga ay rimarim no ng mga ganyang impormasyon no dahil pawang kasinungalingan at intention talaga nito ay guluhin at sirain itong nangyayari sa ating gobyerno. In fact, kung magiging matalino talaga ang bawat mamayan, kung talagang seryoso sila Attorney Baligod, for example, na talagang maghanap ng accountability sa mga taong sinasabi nila na involved dito, sa ginagawa nila ngayon, nangyayari ay nawawala ng kredibilidad. Halos lahat na. So, kung ano man ang katotohanan ang na-experience nitong mga 18 bodyguards na ito, ngayon lahat ito ay gumuho. Diba? So, pagdududahan mo talaga ngayon, no? Dahil kung seryosong mag-accountable, for example, no, kung talagang may kinalaman dyan, si Senator Cheese, ngayon magtataka ka kasi paiba-iba ng mga timpla, iba-iba ng mga mensahe. Kung meron kang accountable, halimbawa talaga yan, for example, no, yung mga binanggit niya, even si BBM, di ba? Kung sasabi niya na totoong tumanggap. So, paiba-iba ng mga statements. So, nawi-weaken mo yung posisyon legally, politically ng mga taong dapat nating habulin dahil sa pawang kasinungalingan. So, kung may ganito tayong mga estudyante nagkakalat talaga nagkakalat ng mga maling impormasyon that will cause disruption, dapat talagang i-kick out na itong si Attorney Baligod. So, hindi lang bagsak, i-kick out na natin sa eskwelahan dahil hindi na magandang may dudulot nito sa loob ng isang universidad. Maraming salamat po, Dean Gary. And that's a wrap. Para po kay Attorney Baligod, bagsak po kayo at i-kick out pa kayo ng ating mga dean dito sa Dean's List. Muli po, to wrap up, ang tinawag nating tatlong nag-recite for the last week ay si Senator Alan Peter Cayetano na bagsak, si Senator Sherwin Gatchalian na pasado, at si Attorney Levy Baligod na bagsak at i-kick out. Ngayon, I agree po sa grades ng ating mga deans. Sa ating mga viewers naman, nag-agree po ba kayo sa grades na binigay ng ating mga dean? O meron po kayong sariling grade? Mag-comment lang po kayo below kung pasado, palusot, bagsak, o needs improvement. Pero bago ang ating dismissal, may homework tayo. Hindi natatapos ang citizenship sa panonood lang. Kaya kung may lecture, may assignment. Deans, ano po ba ang homework ng mga viewers natin ngayong linggo? Simulan natin yan kay Dean Gary Ador Jonicio. Well, importante talaga na yung pag-discern sa mga impormasyong nakukuha ng bawat isa sa atin. No? Bilang mga estudyante, bilang mamamayan, importante na alamin natin kung ano mga punot dulo at katulad nga ng mga binabanggit natin, no? Yung facts, evidence, at body of work, yung mga review of related literature, importante yan. And that will guide us to become a better citizen, a better student para sa ating bansa. And napakagandang pabaon. Maraming salamat, Dean Gary. Susunod naman po, ano po ba ang homework natin from you, Dean Ederson? Sa akin, Cheska, no, that based on our discussion, masasabi ko lang is, alam mo, ang daming nangyaring kaganapan itong mga nakaraang panahon, no? Parang siniksik natin in a few weeks yung mga heavy na mga political events. Pero sa tingin ko, isang bagay yung dapat clear. The issue surrounding this Senate fiasco should go beyond politics and individual personalities.
What it should raise is important questions about accountability, transparency, and public trust. While it is true that we may have different opinions on who is ultimately responsible, what is undeniable is that the responsibility of public officials is to serve the people with integrity and competence. Moving forward, lalong-lalo na meron tayong haharaping impeachment. What matters most is not the controversy itself, but the lessons that we learn and the actions that would be taken to prevent such situations from happening again. The public always deserves an answer and reforms where necessary, and the government that upholds the highest standards of service. So, yun yung aking pabaon sa ating mga tagapakinig, Cheska. And maraming salamat po sa reminders, Dean Ed. Ngayon naman po tawagin natin para sa kanyang homework para sa atin, Dean Sherwin. Ang ganda ng sinabi ni Dean Ed at saka ni Dean Gary, ano? All of the above na ako dyan, ano? Pero paalala lang sa ating mga kababayan, magiging masalimuot ang papasukin natin ng mga susunod na mga buwan. No, hindi ito yung katulad, tingin ko dito mas magiging grabe pa, no, dun sa nadaanan natin during the past few weeks. Ano? Pumapasok ngayon tayo sa isang panahon na makikita ninyo kung talaga bang magtatagumpay ang demokrasya o ito ay babaliin lamang sa mga iba't ibang mga naratibo at iba-ibang mga interes. No? So mahalaga mga kababayan na lawakan natin ng ating pananaw, maging mapagmatsyag tayo, alamin natin kung ano talaga ang totoong nangyayari, ano? At wag lang basta-basta maniniwala sa kung ano-ano mang mga posts na nakikita natin. No? Mahalaga na maging critical tayo, alam natin yung mga nangyayari sa ating lipunan at magbigay tayo ng ating mga opinyon. No? Ilahad natin ang ating mga opinyon at makibahagi tayo sa proseso. Yun lamang, Cheska. Salamat. Nag-recite na po ang ating mga public officials at binigyan sila ng grado ng ating mga dekano. At meron po tayong mga homework. Mapapanood niyo po kami linggo-linggo dito sa The Dean's List. Pero for now, mga classmates, tayo ay class dismissed.